Ang pagkakaroon ng murang presyo ng isang motorsiklo ay hindi nasusukat sa kung ano ang kalidad nito at kung saan ito nanggaling. Ito ay nasusukat sa kung gaano ito nagiging epektibo sa marami at kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw na gamit. Yung tipong wala ka nang hahanapin pa habang nakasakay sa isang mumurahing kalidad ng build na kahit papano ay may pagmamalaki ang katatagan, kalakasang, katipiran at kagalingan nito sa bawat araw na pagsakay. Kaya naman sa video na ito ay alamin natin ang pinakamagandang bilhin na klase ng motorsiklo sa mura nitong presyo mula sa ilang mga kilalang kumpanya dito sa bansa na siguradong iyong magugustuhan. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po naman subscribe button pa rin ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Yamaha Muse Sporty 115. Ang Yamaha Muse Sporty 155 ay isang scooter na pangunahing makikita sa listahan ng karamihang mga Pilipinong bumibili ng motorsiklo ngayon sa bansa. Kapansin-pansin din ng scooter na ito ay naging isang iconic na naklase ngayon. Hindi pa man tumagal ng isang dekada sa Pilipinas ay makikita mo na din ang pagiging popularity nito sa karamihan. Dahil kahit saang kalsada, lalo na sa syudad, ay makakakita ka ng Yamaha Muse Sporty. Sigurado yan. Isa sa pinakaabot kayang motor mula sa Muse series na ino-offer ng brand para sa mga batang estudyanteng nagnanais magkaroon ng isang motorsiklo na magagamit sa araw-araw, maging sa service sa pagpasok hanggang sa pag-uwi. Ang Muse Sporty ay mayroong mga line identity na hindi makikita sa marami gaya ng pagkakaroon ng simpleng pormahan, pero pag umarangkada ay aagaw din talaga sa atensyon ng karamihan. May naka-halogen type na headlamp na may kasamang mga indicator light, signal at bulb type na mga rear combination lamp para pamahalaan ng anumang visibility lalo na sa madidilim na paggamit. Ang bagong color style nito ngayon ay mas ginawang kaakit-akit palalo sa marami. Ngunit hindi pa rin naalis ang ilan sa mga halagang gamit gaya ng front footboard na nagustuhan dito ng marami. May dalawang mga bulsa sa harapan na lagayan ng mga gamit at may kasamang naka-analog type pa na instrument cluster para sa readout ng rider. Meron itong pillion seat na kahit papano ay komportable pa rin sakyan ng dalawang tao. At isa pa, sa highlighted sa modelong ito ay ang starting system na may optional kick and electric starting na rin. Ang Muse Sporty ay nagmula sa lahi ng Muse series at pinakabata sa mga ito, na may dalang pinakamababang makina na 114 cubic centimeter na displacement capacity, single cylinder 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at may compression ratio na 8.8:1. Meron itong transmission type na manual at gumagawa ng 7.6 horsepower na maximum output sa kada 8,500 RPM at 7.2 Nm ng torque naman sa kada 5,500 revolution per minute. May average na bilis itong motor na umaabot ng 100 to 105 km per hour. Bagamat napakaliit na klase ay humahataw naman sa kalye. Naglalaman ng gasoline engine na may fuel tank capacity na 4.1 liters. Na pagdating sa konsumo, medyo downside dito ang motorsiklo dahil base na rin sa ilang mga nakagamit, ito ay kayang kumonsumo sa pinakamatipid na 35 km per liter o 40 km per liter. Well, pagdating naman sa suspensions, bilang din ang nagsasabing hindi matibay ang suspensions ng Muse Sporty. Kasi kung susumamuin, ang ilan ay kinakargahan pa ito ng mabibigat at dinadala sa malulubak at kung minsan ay sinasabak sa pagdi-deliver. Kaya masasabi na rin tatagal at may kalidad. Ginamitan kasi ng front suspensions na telescopic fork at rear suspension na swing arm single-sided shock absorber na may kasamang coil spring. Ang mga gulong nito ay may mga sukat sa front na 70x90R14 at rear tire size na 80x90R14. Meron itong disc type na brake sa front at drum brake naman para sa rear brake. Kasama ang mga safety and security features pa nito ay nagkaroon din ng pass switch, isang shutter lock system sa key ignition at malakas na kapit ng brake. Meron itong eksaktong dimension na hindi lang para sa mga lalaking rider kundi pati sa mapababaing rider, na may seating height na 74.5 cm at ground clearance size na 12.5 cm. May bigat ito na 94 kg at nagkakahalaga ng 73,900 pesos dito sa bansa. Yamaha MIUI 125.
Astig at nauuso mula nang inilabas ang MIUI, ay naging paborito na ng mga rider na nagsisimula pa lamang magmaneho ng motorsiklo. Pangalawa sa mga pinakamurang motor ng brand mula pa rin sa Mio series ng Yamaha. Ang modelong ito ay nagtataglay pa rin ng kalidad, magiging matatag at maaasahan sa pang-araw-araw na nagmula sa Japanese brand. Isang MIUI sa mga kinagiliwan din ng marami nung hindi pa nauuso ang napakamodernong teknolohiya ngayon. At ito ay available pa rin sa Philippine market na may dalawang klaseng variant na pagpipilian. Ang MIUI 125 standard version at ang MIUI 125S version nito na nagkakaiba lang sa kulay at postura ng external. Bagamat ngayong panahon ay hindi may tatangging na pag-iiwanan na ng ilan sa nilalaman pagdating sa teknolohikal na katangian ng isang ito. Pero isa pa rin ito sa masasabi mong sulit mapagkakatiwalaang motor magpahanggang ngayon. Lalo na kung nagpaplano ka pa lamang bumili ng isang simpleng motor. Yung ayaw mo ng masyadong maraming alalahanin, pues pwede mo pang gawing opsyon ng isang ito. Ang Yamaha MIUI 125 na kung ikukumpara sa Mio Sporty, hindi masyado nagkakalayo ang laki, appearance at specs ng bawat isa, kasama ang style ng body platform. Meron nga lang itong MIUI na pinalapad na frontal face garnish cover na nagbibigay dito ng sariling identity. Itong Yamaha MIUI 125 ay sinamahan din ng halogen type headlamp. Mga naka-bulb type naman ang iba pang mga ilaw gaya ng signal light at rear combination lamp nito. Mayroon din itong front footboard na pwedeng pagkargahan at mga console pocket para sa maliliit na gamit, na may kasama na ring retractable hook na sabitan. Nagbibigay naman ng maraming impormasyon sa rider ang analog gauge instrument meter panel nito, sama ang isang malapad na seats na kayang upuan ng hanggang sa 2 tao. Itong Yamaha MIUI ay may suspensions din na matitibay at talagang magwawagi sa anumang kondisyon ng kalsada, maging ito man ay mga lupain. Ginamitan ng front telescopic fork suspensions at single-sided shock absorber with coil spring din. May mga gulong na naka-tubeless at may kabuwang sukat na 70x90R14 sa front, habang 80x90R14 naman para sa rear. Ito ay sinusuportahan din ng brake na naka-disc type sa front at drum brake naman sa rear. Pagdating sa makina, pinapagana itong motor ng 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder, 4-stroke 2 valves fuel injected type na fuel supply at cooling system na air-cooled pa. Nakakabit sa isang automatic transmission na gumagawa ng 9.3 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 9.6 Nm naman sa kada 5,500 RPM. May average speed itong motor na umaabot ng 105 km/h at kumukonsumo ng 40 km per liter. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 4.2 liters at tumitimbang ng hanggang sa 94 kg. Gaya ng Mio Sporty, sinamahan din itong motor ng kick and electric starting para sa optional na pagpapagana nito. Sinamahan din ng safety and security features gaya ng engine check wiring, shutter lock system at pass switch. May ground clearance size ito na 13.5 cm at wheelbase size na 126.5 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 77,900 hanggang sa 80,400 pesos dito sa bansa. Alright. Suzuki SkyDrive. Isa rin sa pinakamagandang contender ng brand na Suzuki ang SkyDrive, na isang scooter na mas affordable sa marami at may dalang praktikal na mga features. At sa katunayan, isa ito sa paboritong bilhin ng mga commuter, lalo na yung nagdi-deliver, sapagkat itong motor hindi lang sa matibay na klase ay napakatipid din kumonsumo ng fuel. Dito sa bansa, kalimitan sa mga masasabi mong tumatagal na motor ay nagmumula rin sa brand na Suzuki. Kaya nitong SkyDrive 155cc. Ang modelong ito ay nilagyan ng matatalas na fairings at garnish na nakapalibot sa buong frontal face cover nito, at sporty graphics na nakapalibot naman sa buong body build. May isang halogen type headlamp at mga naka-bulb type na mga turn signal light indicator, kasama ang rear combination lamp system na gumagawa ng liwanag sa gabi. Sinamahan ng analog type meter panel gauge para sa readout ng rider habang nagmamaneho. Itong Suzuki SkyDrive, nilagyan din ng mga convenient features gaya ng 2 console pocket sa harapan, isang retractable hook na sabitan at isang malapad na front footboard para sa kargahan. Ang
Modelong ito bagamat hindi kalakihan ay kayang makipagsabayan sa anumang malalaking klaseng makakasabayan. Pinapagana ito ng makina na 113 cubic centimeter na displacement capacity na naka-single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at naka-fuel injected type na fuel supply system. Naka-air-cooled pa ang cooling system pero tumatagal na rin naman kahit sa malayo ang biyahe. May fuel tank ito na 3.6 liters at kumukonsumo naman ng 45 to 50 km per liter. Ang mill nito ay ipinare sa isang automatic transmission na kayang magpalabas ng maximum output na 8.9 horsepower sa kada 8,000 RPM at 8.5 Nm sa kada 6,000 RPM. Meron itong bilis na nagagawa na umaabot ng 100 km per hour at tumatagal ng mahigit sa 3 to 5 hours na takbuhan. Pagdating sa safety and security features, nilagyan itong motor ng pass switch at shutter lock para kahit papano ay mahirapan na magtatangkang nakawin itong motor. Kasama dyan ang matitibay na chassis, suspensions at brake na ikinabit dito, gaya ng front telescopic fork suspensions at single shock naman sa rear. Meron itong disc type na may single piston caliper sa front at drum brake type naman sa rear. Habang ang mga gulong na makakapit na inilagay dito ay may kabuuang sukat sa front na 80/90R14 at 90/90R40 naman sa rear, na parehong mga naka-tubeless tires na rin. Itong Suzuki SkyDrive ay may seating height na 74 cm at may ground clearance na 15 cm. May wheelbase size na 126 cm at tumitimbang ng 93 kg. Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 72,900 pesos lamang sa kasalukuyan. TVS Daz 110. Sa pamamagitan na nakababatang disenyo na isinama sa maganda at veteranong kalidad ng build, ang TVS Daz 110 ay isang magugustuhan mong produkto mula sa Indian motorcycle manufacturer brand. Bukod sa simpleng itsura na may angking sporty design, ang commuter bike na ito ay naghahatid ng bago at kapanapanabik na biyahe sa loob at labas ng syudad. May katamtamang bigat at hindi ganun kalaki, kaya naman swak gamitin kahit sa matatraffic na kalsada. At mas madaling dalhin sa kahit saang sulok man ng kamay nilaan. Para sa Philippine market, available lang ito sa isang standard variant na may presyong 59,900 pesos lamang. Ang modelong ito ay isa sa magiging contender ng brand para sa kanilang street bike scooter segment na may mababang kapasidad ng makina na 110cc lamang. Gaya ng mga nangungunang competitor brand na Yamaha Mio Sporty, Honda Beat at Suzuki SkyDrive, ito ay nakakuha rin ng magandang aerodynamic na malapang racing kasama ang sporty muffler, isang pillion seat na para sa 2 tao at sporty design graphics na may kasamang rear grab bar na para sa hawakan o talian ng mga gamit. Sa mura nitong presyo ay nakakuha ito ng magagandang klase ng features gaya ng ilaw na naka-LED type, na headlamp at mga naka-LED type din na tail lamp. Sinamahan ito ng USB port charging system para sa mga lobat na gadget. At nilagyan din ito ng isang analog meter panel gauge na nagbibigay naman sa rider na magandang readout sa pagsakay. Meron din itong mga gulong na may alloy mugs na may hugis Y na alloy mugs na umaakma sa estilo ng scooter na to. At nagbibigay dito ng modernong disenyo at naka-radial tubeless na rin. At may kabuuang sukat na 80/90R14 at ang rear tire size naman ay 90/80R14. Sinusuportahan din itong motor ng matitibay na klase ng suspensions nito, gaya ng pagkakaroon nito ng front telescopic fork suspensions at may swing arm with single-sided shock absorber naman para sa rear suspension. Pagdating sa safety measure, nilagyan itong motorsiklo ng isang makapit na braking system, isang single disc type sa front na may single piston caliper brake at habang naka-drum brake type naman ang nasa likuran. Para sa powertrain o makina nito, ang two-wheeler bike na ito ay nilagyan ng hanggang sa 110 cubic centimeter na displacement capacity. Naka-air-cooled type na cooling system, may 4-stroke single cylinder at naka-single overhead camshaft na engine. Naglalabas ito ng maximum output na umaabot ng 8.34 horsepower at maximum torque na 8.34 Nm. Ang workhorse na ito
ay isinama sa isang maasahang variable transmission na CVT type at gumagawa ng hanggang sa kabuuang bilis na umaabot ng 100 km/h. Panghuli, makakakuha ka rin ng pass switch para sa kaligtasan at engine check warning nito. At may starting option itong motor na electric push start at kick starting. Bagamat napakaliit na klase ng motor ay naglalaman naman ng mas malaking fuel tank capacity na umaabot ng hanggang sa 5.3 liters na full tank. At kumukonsumo ito ng hanggang sa 40 to 50 km per liter naman. Pagdating sa dimension, may ground clearance size itong motor na 11.5 cm at tumitimbang ng hanggang sa 98 kg. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 59,990 pesos sa Philippine market. Honda Beat. Ang dami nag-aabang sa Honda Beat, ang motor ni Honda na sobrang tipid at napaka-reliable gamitin sa pang-araw-araw. Ginagamit ito ng mga delivery rider at ng mga naghahanap ng mas mahal ng contest sa Honda Dio at mas mataas na klase na kaya makipagsabayan sa mga high-perform. Honda Beat sa bagong pag-update nito ay inilabas lamang noong nakarang taon. Ang pagkakaroon ng bagong external design sa frontal face, new look design na front shape, body graphic at mga color combination. Dito sa front, ang unang mo makikita ang bagong headlamp nito na naka-LED type na. Mas visible na ito sa gabi, mas maganda ang dating. Ang pagkakaroon nito ng dalawang klaseng variant na inilabas na rin dito sa Pilipinas. Ang tinatawag na playful variant at ang premium variant. Ito ay kinukumpleto ng iba't ibang klase ng mga kulay. Pagdating sa playful variant, may 4 na klaseng kulay na pagpipilian gaya ng Fighting Red, Pearl Silvestris Gray, Pearl Nightfall Blue at Clipper Yellow. At ang premium variant nito ay may dalawa naman, ang Pearl White at ang Matte Gray Metallic. Hindi pa man natatapos ang taon ay naglabas din ng limited edition na Arctic White sa 50th anniversary na limited edition ng Honda. At pag-usapan naman natin ang ibang detalye nitong motor. Kasama sa mga nabago dito ang pagkakaroon ng charging port system. May dalawang console packet sa harapan, ang isa ay walang takip at ang isa naman ay meron. Kating sa ignition system, sinamahan na rin ito ng shutter lock at integrated seat opener. Di mo na kailangan pang tanggalin dito ang susi para mabuksan lamang ang upuan nito. Dahil dito ay less hassle na rin. Ang newly designed digital meter panel gauge din ito ay nakaagaw ng pansin. Meron na rin kasi itong kasamang eco indicator. Mas pinalawak pa ang impormasyon na binabahagi ng motor habang nakasakay ka dito. Kasama rin sa mga convenient features nitong bagong update na motor ay ang pagkakaroon ng retractable hook, standard flat footboard at pinalaking sukat na under seat storage na may 12 liters na. Hindi pa yun, sinamahan na rin ito ng side stand engine cutoff switch para sa mga taong nakakalimot magtaas ng side stand bago pa andarin ay safe na ito. Kasama rin sa mga nabago dito ang kabuuang timbang. Motorsiklong ito ay mas pinagaan para sa mas optimal na balancing. Mas compact ang disenyo nito sa bagong chassis frame, tinatawag na New Innovative Light Frame Chassis. Kaya ang pinakabuuang bigat nito ay nasa 90 kg na lang. Pagdating naman sa mga chassis and suspension, sa front ginamitan ng telescopic fork at naka-mono shock absorber naman sa rear suspension. Itong Honda Beat version 3 pinapagana ng 110 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke, single overhead camshaft at naka air-cooled type na cooling system. Sinamahan na rin ng ESP engine technology ng Honda para mas mapaganda ang tunog at ang fuel economy. Konektado ito sa fuel supply system na injected type at CVT type na transmission na kayang gumawa ng 6.63 kilowatts sa kada 7,500 revolution per minute at maximum torque na 9.3 Nm sa kada 6,000 RPM. Ang average top speed nitong motor ay umaabot ng 90 km/h. Hindi lang sa maraming kasabayan pero tamang-tama na rin sa pang-araw-araw na gamitan. Ang kabuang fuel tank capacity nitong motor ay mas pinalaki na rin sa pagkakaroon ng 4.2 liters. Matagal-tagal nang gamitan yan dahil matipid din kumonsumo ang motorsiklo na umaabot ng 58.2 km/liter. Mahabang-habang gamitan at malayo-layong ride ang gagawin mo dyan. At syempre nga pala, may bagong makina rin na inilagay sa motor na ito. Hindi ganun kabigat at magaan lang din dalhin. Kaya pati mga lady rider ay hindi mahihirapan dito. Ang bagong makina na may bagong combustion chamber na nagre-resulta sa kanyang high compression ratio na 10:1 dahil doon ay mas naging fuel efficient palalo. Bukod pa dyan, pagdating naman sa safety measure, itong motor ay ginamitan sa front ng single disc brake na may single piston caliper brake, habang naka-mechanical drum brake type naman ang rear brake nito. Nakabalot ito sa makakapit na tubeless tires at alloy na mags na may kabuang sukat sa front na 80x90R14 at 90x90R40 naman sa rear. Maganda ang klase ng aluminum cast alloy wheels nito. Bumagay din sa color combination nitong motor. Kating sa dimension, ito ay tumitimbang na 93 kg na lang. Ang
ground clearance nito ay 146mm at may seating height na 740mm. Kaya pati mga lady rider o hindi mga pinalad sa height ay kakayanin pa rin itong motor. Nagkakahalaga ngayon ang kabuuang presyo nito mula sa Playful variant ng 71,400. Sa premium variant naman ito ay nagkakahalaga ng 72,400. Habang ang limited edition naman nitong motor na 50th anniversary ng Honda ay nagkakahalaga naman ng 74,900 pesos. Ang Honda Dio 110 2023 model. Matagal nang inilabas sa bansang motorsiklong ito. Nagamit na rin natin kung saan man. Bagamat marami pa rin na nakukulangan sa mga katangian at performance na nagagawa nito, sa pa rin ito sa matatawag na very practical at usable package na motor. Itong Honda Dio ay may bagong update sa external. Naka-LED headlamp na ang bagong features nito. May bagong color din na matte black. New design ng decals at reflectorized pa. Mas makikita ka kagad sa gabi nito. Sama rin sa mga nabago rito ay ang ignition system. Hindi pa ito keyless pero maganda na rin dahil naka-integrated na ang seat opener nito. Ibig sabihin dito mo na rin mabubuksan ang upuan. At may kasama na ring shutter lock system for security purpose. Ang isa pa sa maganda dito sa Honda Dio, bagamat napakaliit lamang na motorsiklo ay marami ka rin talagang maikakarga dito. Hindi lamang sa pagkakaroon ito ng flat footboard, ito rin ay nagkaroon ng retractable hook na sabitan ng mga gamit o mga bagay na ilalagay mo dito. Meron din itong napaka-sporty design na analog type instrument panel, nagbibigay ng impormasyon sa driver sa mga kaganapan sa pagmamaneho. Pagdating naman sa likurang bahagi, ang seat type nito ay napakalapad, hindi masakit sa bat kung uupo ka man ng matagal dito. Napaka-wide na rin o malaki ang sukat ng tail lamp nito. Naka-bulb type lang ito pero napaka-visible na rin yan. Maan pa yan ng stylish grab bar na pwedeng hawakan ng mga angkas natin. Ang fuel tank capacity ng motor na ito ay nasa 5.3 liters na. Mas malaki ito at mas malayo ang mararating mo sa fuel tank na ito. Dahil may average fuel consumption nito na 58.3 km per liter. Napakatipid at sobrang practical talaga. At ngayon ay pag-usapan naman natin ang kabuuang detalye ng makina nito. Itong Honda Dio ay pinapagana ng 109 cubic centimeter na displacement at naka-single cylinder 4-stroke air-cooled type ang cooling system at naka-single overhead camshaft ang makina. Hindi pa advisable sa motor na to ang maging FI dahil sa 110cc pa lamang ang displacement. Hindi pa masyadong initin na talagang tatagal pa sa malalayong biyahe. Boring stroke size nito ay 50mm by 55.6mm at nakakonekta sa transmission type na CVT na V-belt na kayang gumawa ng maximum output na 7.89 horsepower sa kada 7,500 RPM at maximum torque naman na 8.9 Nm sa kada 5,000 RPM. Ang average top speed ng motor na ito ay naitala ng hanggang sa 90 km per hour. Kaya hindi ka na rin siguro mapag-iwanan sa bilis na yan. Ang fuel supply system nito ay carburetor. Hindi lang matipid kumonsumo, matipid din sa maintenance. Pagdating naman sa suspensions nito, ang front ay naka-bottom league habang naka-monoshock absorber naman ang rear suspension. Ginamitan ng parehong drum brake type naman ang braking system. Makapit at matibay na rin yan sa pagpipreno. Tweet addition na safety features gaya ng combination braking system kasama na rin sa motorsiklong ito na Honda Dio. Ibig sabihin kahit papano ay mas safe na rin ang pagpipreno dahil itong combi braking system kahit ang kaliwang bahagi lang ng brake lever ang iyong pigain ay otomatikong parehong harap at likod na ng brake nito ang gagana. Isa pa ay mas mapapakinabangan mo pa ito sa mga biglaang pagpipreno. Itong Honda Dio 110 2024 model ay may kabuuang sukat na tama lang din. Kayang gamitin ng mga lady rider natin. Kaya ng pagkakaroon ng seating height na 765mm. Kayang-kayang abutin ng hanggang sa 5'1" ang height. May ground clearance ito na 158mm at magaang na timbang na 104 kg lamang. Ito sa bansa, ang kabuuang presyo nito ay umaabot ng 62,400 pesos lamang. Madali nang hulugan to kung minimum wage ka man ay kayang-kaya mo na. Ang pangalawa sa listahan naman natin ay ang